Nice ding yung araw. Tatuan na naman dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatattoo. Kaya let's go, gawin na natin to. Ito palang gagawin nating design, puro linya. Lilinyahan muna natin bago natin i-shading. Bali, gagamit tayo dito ng 3RL na needle. May nagtatanong din pala sa atin kung ano yung magandang gamitin na machine. Wala tayong masasuggest dyan, pero nakadepende pa rin naman yan kung paano ka gumawa o paano ka humagod gamit ang machine. At kahit ano pang machine na gamit mo, kaya mo pa rin naman gumawa ng magagandang tattoo. Kung mag-e-invest ka naman ng machine, okay naman din yon. Siguro masasuggest ko na lang syempre kung ano yung mahal na pwede mong mabili sa tattoo shop. Siguradong maganda yon. At kung sa tattoo shop mo siya bibilihin. Pag sa tattoo shop ka kasi bumili, masasuggestan kanila at pwede nilang i-demo sa'yo kung ano yung kagandahan ng machine na yon, kung ano yung spec ng machine at kung ano yung ginamit na dynamo. Kung hindi ka kasi bibili sa tattoo shop at kung bibili ka naman ng machine sa online, baka mahirapan ka. May mga nagbebenta rin kasi ng mahal doon at marami pang scammer, kaya mainam din bumili sa tattoo shop para may malaman ka at ma-demo sa'yo ng maayos yung bibilin mo o yung kailangan mong gamitin. Kung wala ka pang idea sa mga machine, para pwede ka nilang tulungan at magabayan sa bibilin mong machine. Kung ano yung kailangan mo at nararapat para sa'yo. Kung naghahanap ka ng magandang machine, bilhin mo yung pinakamahal. Pero kung baguhan ka pa lang at gusto mo pa lang matuto o mag-uumpisa ka pa lang at itatry mo pa lang, kahit hindi naman yung pinakamahal yung bilhin mo, ang importante ay makakapag-umpisa ka na. Hindi mo kailangan ng pinakamagagandang gamit, lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang, para hindi ka muna makagastos ng mahal. Dahil nag-uumpisa ka pa lang naman, dun mo muna hasain yung sarili mo. Dahil sa umpisa talaga ay mahihirapan ka, lalo na kung unang subok mo pa lang. Pero kailangan mo lang ipagpatuloy para matuto. Halos sa umpisa pa nga yan ay mahihirapan ka pang papasukin yung needle o hindi pa pumapasok yung ink ng maayos. Ganun talaga sa umpisa, marami kang kailangan pang aralin. Kaya hindi mo muna kailangan ng magagandang machine, kasi yung pinakamagagandang machine ay makukuha mo naman yun pag dumating na yung araw na mahusay at magaling ka na. O baka nga sa sobrang galing mo na ay may mag-sponsor sa'yo ng pinakamagagandang machine. Kaya tuloy lang sa pagpapagaling kung ano man yung gamit mo na machine ngayon. Hindi mo kailangan ng pinakamagagandang machine. Ang kailangan mo lang ay magpatuloy. Kung ano yung meron ka sa ngayon, wag mo na antayin yung wala ka pa. Dahil hindi ka makakapag-umpisa sa mga gagawin mo. Dati nga yun, nag-uumpisa o nag-try akong mag-tattoo ay gumagamit pa ako ng DIY na machine. Gamit yung mga dynamo at maghuhulma ka lang ng katawan nun at needle. Tapos yung pinakauna pa nga natin nabili na machine ay coil. Ayun yung ginagamit na machine na napakaingay. Yung tipong magtatattoo ka ng gabi tapos may tumutunog na grabe yun, tuloy-tuloy yun. Ganun talaga yung ingay ng coil. Napakaswerte na nga ngayon dahil may mga machine na mga pen type lang at hindi na kailangan ng mga wire. Talagang hindi ka na mahihirapang humawak ng machine dahil wala ng wire na sumasabit o kaya nababatak. At kung minsan hindi mo pa alam yung sanhe ng sira, kung bakit hindi gumagana yung machine mo, ang dami pang iisipin. Baka sira yung power supply o kaya mga wire o yung machine mismo. Ngayon kasi pag hindi sira yung machine, matik battery lang yung problema. Dalawa na lang yung titignan mo na may sira. Kung baguhan ka lang din, mas mainam na rin gumamit ka ng mga pen. Kahit ano, basta wag lang coil, kasi ang bigat ng coil tapos napakaingay pa. Although may mga user pa rin naman ng coil ngayon, maganda rin naman talaga siyang gamitin dahil gumamit din naman tayo dati nun. Aso kung gusto mo ng magaan at hindi ganun kahirap na gamitin na machine, okay na din na mag pen type ka para kahit papano hindi ka sobrang mag-adjust sa machine. Hindi naman tayo against sa coil, pero alam naman natin na medyo mabigat talaga yung coil tapos mauga o magalaw na kailangan mo talaga siyang kontrolin. Dahil bukod sa ingay nun, dahil sa palo ng machine na yon ay nagbibigay yinig na kailangan mo talagang kontrolin. Tapos talagang medyo may kabigatan talaga yon. Pero kasanayan na lang din ng ibang artist kaya ayun pa rin yung ginagamit nila. Talagang solid din naman kasi talaga yung gamitin. Pero kung papapiliin mo ako, mas mainam na ako dito sa pen. Talagang marami din kasing na-less, yung bigat, yung ingay, tapos wala ka ng wire na iintindihin. Marami naman din talagang advantage itong ginagamit nating pen type kahit na coil user tayo dati. Hindi natin matatanggihan at alam din yan ng mga kapwa artist natin na nakapaggamit din ng mga coil. Pero kahit ano pa man yung mga gamit mo na machine, walang problema yan dahil nasa hagod mo pa rin yan kung paano mo gagawin yung design na gustong ipatattoo sa'yo ng client mo. May kanya-kanya naman tayong experience sa machine. At kung kagaya din kita na nakagamit na ng coil at pen type, para sa'yo Kap, ano yung mas mainam na gamitin? Share mo naman yung experience mo sa comment section para naman may idea din yung mga bagong tattoo artist natin o yung mga gustong matuto about sa tattoo para makashare naman tayo ng konting kaalaman. Kaya sa nagtatanong kung ano yung magandang machine, malalaman mo din yan Kap. Mas mainam din na mag-aral para sa sarili dahil hindi lahat ng komento ng tao ay kailangan mong sundin. Kailangan mo
mo pa rin alamin kung ano yung kaya mong bilhin o kaya kaya mong gamitin. Panahon na rin yung magtuturo ng lahat kapag inaral mo lang din ng mabuti. Ayun pala, tapos na rin pala tayo. Linisan na natin para makita na rin natin kung ano yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Ayun na nga yung ginawa nating tattoo. Gumamit lang tayo dyan ng 3RL na needle. Para naman dun sa diamond na linya, gumamit tayo ng 5RS. Ayun na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Kaya para sa tattoo ni ma'am, nice!